Good morning, everyone. My name is Jane G. Valera, and my topic for today is Lesson 37, the conditions of the environment before, during, and after a typhoon. So, I have an important question. How will you describe the condition of the environment before, during, and after a tropical cyclone? So, before the typhoon, ang kinabuhat sa mga tao is ready sila. For example, kanang ilang mga balay, ilahang gina-prepare na daan para in case nga naikusog nga hangin is ilahang ma-safe ilang balay. So, during na pud sa typhoon is kusog na ang ulan, hangin. Then, after sa typhoon is diha na mo makita nga ang mga kahoy na nga tumba, ang mga poste sa kuryente na nga tumba. Before the typhoon. Before a typhoon occurs, high clouds are observed in the sky. The air is dry and cold, since most of the warm air has already risen. The relative humidity is high. The wind blows gently and scattered rain showers may occur. So, before ang typhoon mahitabo is makita na nato ang mga sky nga nagadark na siya, murag nagadagom na siya. So, ang mga hangin is nagkahinahinay, ma-feel na nimo ba nga bugnaw na kaayo, murag ma-feel nimo nga padulong na ang bagyo. So, unsay buhaton nato before ang typhoon. So, watch out for weather updates on your TV, radio, or the internet. So, maminaw gyud kag mga balita sa TV, radio, or magtanaw ka sa internet para updated ka sa moabot nga bagyo. Second is familiarize yourself with the barangay evacuation plan. So, dapat sa inyong barangay is kabalo kaaso dapit ang evacuation center kay para in case nga need ninyo mag-evacuate is katuod na kaasa kamo adto. Sunod kay check house for damages and make necessary repairs. So, i-check ninyo inyong balay kung nabay dapat ipang repairs or wala. Keep your typhoon kit somewhere accessories. So, inyuhang ka ng mga first aid kit, typhoon kit is dapat nakabutang na siya sa lugar nga dali ra ninyo makuha nga. Di na mo mahasol pangita-pangita. So, sunod is take your pets and livestock to safe places like the evacuation area for animals. So, inyong mga hayop is dapat na sila sa mga safety places nila kay para di na ka maproblema sa panahon sa bagyo. So, next is during the typhoon. So, unsa nay buhaton nato sa panahon nga nagbagyo na. So, during the typhoon, the sky is dark and cloudy. Heavy rainfall accompanied by strong winds occurs. Big waves are also observed near the coast when the waves become unusually high due to abnormally high ocean tides as storm surge occurs. So, this during the typhoon is di na makita ang kanang kusog nga ulan, kusog nga hangin, tapos dagko nga mga balud if nakadul sa dagat. Flash floods may also occur due to heavy rainfalls. Landslides may be triggered by flash floods and heavy rain. So, diri ana during sa bagyo, syempre, kusog man kay mga ulan ana. So, mag-cause na siya og flood, mga baha. So, baha and landslides. So, some trees and drops may be uprooted because of strong winds. So, ang mga kahoy ani is mga mga tumba na, mga tanggal na draa tungod sa kusog nga hangin. Warning signals. In order to determine the strength of a typhoon, the Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration or PAGASA issues public storm warning signals or PSWS. The table below shows the Philippine Atmospheric, Geophysical, and or PAR, as well as the impact of the winds and the preparing the Philippine which should be done. The Philippine Public Storm Warning Signals. So,
PSWS number 1. So, kibali signal number 1 ni siya. So signal number 1 is winds moving at a speed of 30 to 60 km per hour may be expected in at least 36 hours or intermittent rains may be expected within 36 hours. So, diri sa PSW, diri sa signal number 1 is ang hangin is ang iyang kakusog is 30 to 60 kilometer per hours. Murag tama-tama lang kakusog ang hangin diri sa signal number 1. Then, impact of the winds. So, sa signal number 1 is ang impact sa winds is twigs and branches of small trees may be broken. Sunod kay some houses of very light materials like nipa and kogon may be partially unroofed. So sa ang impact sa winds ani kay ang mga sanga daw sa mga gagmay nga mga punuan is mga bali, mga gagmay ra na ang punuan, then ang kanang mga balay nga nakanipa or kugon is matanggalan na og kaning atop kay ang mga nipa baya kay humok ra ba na dali ra mga tanggal. Precautionary measures. So, when the tropical cyclone is strong or intensifying and is moving closer, then signal may be upgraded to a higher level. So, kung ang tropical cyclone is gakusog ng gakusog is mo na siya ang pasabot nga murag ang signal sa typhoon is nag-upgrade na siya. So, the waves on coastal waters are gradually developed and become bigger and higher. So, kiba ang mga waves, ang mga balod ana sa mga dagat is kuan po siya, nagadako nga nagadako. So, the people are advised to listen to the latest severe weather bulletin issued by the Pag-asa every 6 hours. In the meantime, business may be carried out as usual except then flood occurs. So, ang mga tao gina-advisean nga maminaw og mga balita like Pag-asa every 6 hours para kabalo sila, para updated sila nga unsa na nga signal ang nahitabo, kibali ga update ang Pag-asa nga nag-signal number 2 na ana, signal number 1. So, sa signal number 2, ang atong ma-experience is some coconut trees may be tilted with few others broken. So, ang mga punuan sa mga lubian is mga bali na. Ang uban kay wala. So, second is few big trees may be uprooted. So, kanang mga dagko nga mga kahoy is mga bali na pod. Dili para sa signal number 1 ba nga mga gagmay ra nga mga punuan, mga sanga ra ang mga bali. So, diri as sa signal number 2 is mabali na ang mga dagko nga punuan. Many banana plants may be down. So, ang mga banana plants, ang mga sagingan, mga tumba na pod. Large number of nipa and kogon houses may be partially or totally unroofed. So, kanang mga balay nga nipa ingana, so daghan totally na siya unroofed gid siya. So, rice and corn may be adversely affected. So, ang mga humayan o kamaisan is maapektuhan na pud siya tungod na po na sa kakusog sa hangin o ulan. Some old galvanized iron roofs may be peeled off. So, sa signal number 2, kusog-kusog na gid siya kay kanang nakasin nga mga balay is mga tanggal na pud ana nga signal. So, sa signal number 3, medyo kusog na gini siya. So, many coconut trees may be broken or destroyed. So, daghan na nga mga coconut trees ang mga bali, mga tanggal sa punuan yan matumba. Almost all banana plants may be downed and a large number of trees may be uprooted. So, daghan na pud sa mga banana plants ang mga tumba. Mga kahoy pod, mga tumba na pod siya, mga bali na. So, majority of all nipa and kogon houses may be unroofed or destroyed, and there may be
considerable damage to structure of light and medium construction. So, ang signal number 1 and 2 kay mga tanggalan raman og atop ang mga nipa. So diri ang nga signal number 3 is tana ang mga nipa nga balay is mga guba na gyud niya. Some sa mga construction nga balay kanang mga simento na mga balay is maapektuhan na siya murag guba-gubaan na pud siya. So there may be widespread disruption of electrical power and communication services. In general, moderate to heavy damage and may be experienced particularly in the agricultural and industrial sectors. So, ang signal number 3 is ma mga wala na ang connection sa kuryente sa communication services, mga wala na tungod sa hangin o ulan. So dili lang pod ang agricultural ang maapektuhan ani, also pod ang industrial sectors. So in signal number 4, so a very intense typhoon will affect the locality. So kusog na gid kay ni siya nga typhoon kay a very intense typhoon naman siya nga makaapekto na sa isa ka lungsod. Winds moving at a speed of 171 to 220 kilometers per hour may be expected in at least 12 hours. So, ang hangin ani is nagakusog na siya og 171 to 220 kilometer per hours nga murag magdugay siya in 12 hours. Signal number 5. Widespread damage to high-risk structures. Complete roof failure on many residence and industrial buildings, severe and extensive window and door damage, electrical power distribution and communication services severely disrupted. So, dari ang signal is halos kanang mga infrastructures is mga apektuhan na po siya, mga damage na po siya, mga construction nga balay, mga kanang mga nakasimento na nga balay is mga guba na gid siya totally niya. Ang electrical power and communication services is mawala na gid siya. So after a tropical cyclone, so paghuman sa bagyo. So after a typhoon, the sun becomes visible and the sky becomes clearer. There might be scattered rain showers. Some areas may still be flooded and recovering from the typhoon. If a certain place is severely devastated, many residents are staying in evacuation areas. Rescue and relief operations are also ongoing. There might be an outbreak of waterborne disease, influenza, and dengue. So, after sa typhoon is hayag na yun na para sa lagod sa una tong nabagyuhan ta diri sa tong bagyong Pablo, di ba? After sa bagyo ato is nihayag na siya, pero nagyapon siya gamay-gamay nga ulan. So napoy uban nga mga lugar nga nabahaan Japon nya. Sampod sa mga residents is namalhin na sa mga evacuation area nya. So tungod after po sa typhoon is daghang makasakit tungod na po for example waterborne disease, influenza and dengue. So marag common na magit kay na kada naay mga baha, naay mga bagyo nga naay ang mga sakit nga mo laganap. Thank you.